Alright mga trupa, papunta na kami sa aming transient. So nakita nyo naman kanina kung gaano kataas pala yung Baguio talaga, no? So first time namin dito ni Baymax sa Baguio. So yan, update ko lang din kayo mamaya kung anong pang pwedeng maging kaganapan. Yun lang naman, let's go. Mga trupa, nandito na nga pala tayo sa transient. So ito yung mga laman natin. Puno tayo. Oops. Kuhanin lang natin yung mga kargamento. Ay. Ito yan, yung plastic na blue. Oo, lahat yan. Hoy. Ay, ano to eh? Speaker. So, kamusta ba yung pag-akyat sa Baguio? La Trinidad Benguet na pala to mga trupa. So, kamusta? Sa akin mga trupa, exciting na nakakakaba kasi first time ko lang, no? First time ko lang na makapunta dito sa Baguio na gamit ang minivan. So, second day na to mga trupa. Bali, nagpahinga lang muna tayo at nagprep tayo para sa ating paggagala dito sa Baguio City. Ito nga pala yung nakuha nating transient dito sa La Trinidad Benguet. So, bali, 15 minutes away to sa city. At makikita natin dito na medyo patarik yung kanilang paradahan. At kung ikay aalis naman medyo may kataasan yung kanilang parking. Ang gamit pala natin ditong gear ay low gear mga trupa. Bali, tinesting ko kung kakayanin yung gear number 2, kayang-kaya naman. Pero dahil first time lang din natin na maka-experience ng ganito, nagsigurado na tayo. Dahil may sakay na ako dito mga trupa. Kasama ko na yung pamilya ko at yung iba naming daladalang mga gamit. Ba't yun sa'yo, saglit lang, no? Saglit lang. Tumulak na kami sa aming unang destinasyon. Yun ang Botanical Garden. Tinanong namin yung may-ari or yung owner ng transient kung ano yung mas malapit sa lokasyon namin. Yun daw ang Botanical Garden. Kasama nga pala namin sila sa pag-alis para may guide na rin daw kami sa mabilis na pwede naming daanan. Sa mga magtatanong pala, dalawang sasakyan kami dito at isang motor. Bali, makikita nyo rin dito yung mga daanan dito sa Benguet. Yung trademark nila na two-way at yung mga sharp curve at yung uphill, downhill na makikita nyo. So, ang mahalaga talaga dito mga tropa ay safe braking. At yung paggamit nyo ng shift, depende kung naka-manual kayo o naka-automatic. Dapat dito ay kondisyon ang inyong sasakyan. At kondisyon din syempre ang inyong driver. Dahil hindi pwede dito ang magkakamali ka. Dahil konting pagkakamali mo lang, pwede kang makatama o pwede kang mahulog. Ang hirap naman nun kung mahuhulog ka na walang sasalo sa'yo. Dito ay naka-gear 2 tayo. Dahil naramdaman ko na medyo mataas tong uphill na dadaanan natin. Kung makikita nyo sa video ay pataas tayo dito. Kailangan dito may puwersa ang inyong makina. Kung naka-manual ka dito, I think kailangan mong mag first and second gear lang. Dahil mabibitin ka pag may makakasalubong kang sasakyan. Dito sa pag-akyat namin sa Baguio, dito ko mas nakilala yung ating Suzuki minivan. Hindi din pala siya basta-basta.
Ang dami nitong basher mga tropa dahil 0.6 lang ang kanyang makina or 660cc. Tinatanong nila or nagsasabi sila kung paano daw makakaahon ang 0.6 na makina. Tingin ko nasanay lang tayo na ang maliit na displacement dito sa atin sa Philippines ay 1.0 engine. Ginawa ang mga minivan sa Japan. Tinawag itong kei-car at hindi ito inilabas sa Philippine market. Ang target market nitong mga kei-cars ay yung mga small farmers, yung mga small business owners at yung mga nagsisimula pa lang. Ginagamit din itong pang food delivery, cable, and marami pang iba mga tropa dahil alam naman natin na medyo may kalakihan ang tax sa Japan pagdating sa mga sasakyan. Yeah! Calvarez in the house! Motorcycle at minivan! Travel! Negosyo! Lifestyle! Let's go! Minivan dealer na legit! Tara na! Sa umaga pa lang, makina na ang gising. Kamera naka-ready, content ay sisimulan natin. Sa kalsada ng buhay, walang atrasan. Minivan ang dala, ready sa biyahe saan man. From city lights hanggang probinsya vibes. Bundok at dagat, kita sa dashboard ride. Hindi lang basta travel, may unit na alok. De kalidad na van, siguradong swak sa bulsa mo, boss. Click record, buhay ay documented. Bawat engine sound, tunay at connected. Hindi lang view, hindi lang like, kundi good deal sa bawat buyer na swak ang strike. Ito, inikar, tuloy-tuloy ang andar. Minivan man o motor, abot hanggang pangarap. May bentang maaasahan, quality ang tatak. Sa daan ng tagumpay, walang atras, walang sablay. Alvarez, personal, blataran at sumakay. Minivan na pang negosyo, pang pamilya, alalay. Kung gusto mo ng van, legit at maaasahan. Test drive tayo, boss, quality ang puhunan. Malinis ang makina, papel ay sigurado. Registered at ready, wala kang problema dito. From family service hanggang pangrentahan. Swak sa negosyo, dagdag kita araw-araw yan. Hindi lang content creator, isa ring negosyante. Sa bawat unit na nabenta, tiwala ang dominante. Rev it up, shift gear. From motorcycle hanggang steering wheel clear. Low mileage, fresh look, good condition ride. Budget friendly price, pero premium ang vibe. Minivan life, pamilya ang sakay. Safe na biyahe, panatag ang kamay. Negosyo at passion, sabay na tinahakay. Kalka, bibili, walang palpak. Ito ang biyahe ni Carl, tuloy-tuloy ang andar. Minivan, manomotor, abot hanggang pangarap. May bentang maaasahan, quality ang tatak. Sa daan ng tagumpay, walang atras, walang sablay. El Alvarez, personal, blataran at sumakay. Minivan na pang negosyo, pang pamilya, alalay. Yeah, like, share, subscribe, wag kalimutan. Carl Alvarez, motorcycle and minivan. Kung hanap mo'y good deal, kay Carl ka na tumiretso. Siguradong panalo ang biyahe mo. Unang destinasyon, yun ang Botanical Garden. Dito mga tropa, hindi tayo nakapag-video sa loob dahil hindi naman tayo nakapasok. Pinuntahan lang natin yung entrance at nagpa-picture. Pagkatapos dyan mga tropa, dinaanan muna natin yung teacher's camp. Nang madaanan namin ang teacher's camp, tumulak na agad kami sa Diplomat Hotel. Dito ay nagbayad kami ng 100 pesos. May mga nakasabayan din kami dito na nagtatanong kung kamusta daw ang pag-ahon ng minivan sa Baguio. And officially, nandito na tayo sa Diplomat Hotel mga tropa. March 13, 2026 pala ito mga tropa. Late upload lang natin. Ito yung time na unti-unting tumataas ang presyo ng gasolina at diesel. So wala tayong magawa dahil ito ay nakaplano na.
Friday nga pala ito mga tropa, kaya kung makikita nyo marami ding naggagala ng mga turista. Dito mga tropa ay hindi ka na pwedeng pumasok sa loob ng Diplomat Hotel sa kadahilanan na medyo marupok na ang establishmentong ito. Ang mga nakakapasok na lamang sa loob ng ito ay yung mga explorer o yung may mga permit sa municipality ng Baguio City. Makikita mo naman dito yung kagandahan ng Diplomat Hotel. Dito ay marami kang mapaparkingan kung marami kayo at meron din ditong nagtitinda ng mga kape at iba't ibang products mga trupa. Makikita mo rin dito yung kabuuan ng Baguio City. Dahil ito yung isa sa mga pinakamataas na parte ng Baguio na dito tinayo yung Diplomat Hotel. Sa pag-akyat sa Baguio at sa pag-akyat dito sa Diplomat Hotel, mararamdaman mo na kung may problema ang iyong sasakyan. Dahil hindi biro ang pag-akyat dito. Lalong-lalo na dito sa isa sa pinakamataas na parte ng Baguio ang Diplomat Hotel. Kaya isang karangalan para sa atin na makarating tayo sa Diplomat Hotel gamit ang ating minivan. Dito ay makikita natin na pwedeng-pwede palang iakyat ang minivan sa Baguio City mga tropa. What's up mga tropa? Nandito tayo ngayon sa Diplomat Hotel. And grabe, malamig ngayon no, kahit na tirik yung araw sa baba, pero yung hangin ano, iba yung ano yung dampi ng hangin sa balat pumapasok sa loob ng buto. So kamusta ba? Kamusta ang pag-akyat dito sa Baguio ng Friday? Alam mo naman natin na ang Friday ay akyatan sa Baguio no, kasi weekends. Pero sa ngayon, walang masyadong umaakyat. Siguro sa kadahilanan din na medyo mataas ang presyo ng langis ngayon. Dito sa Baguio, nakakita tayo ng ang presyo ay 72, 73. Meron pang 80 at merong 90 sa diesel. So iba-iba rin ang presyo. Depende siguro sa gasoline station mga tropa. At depende rin sa location. Pero dito sa Baguio City, medyo mataas yung presyo ng langis. So sa mga nagbabalak na pumunta ngayon sa Baguio, kailangan po may budget tayo sa gas. Medyo mahapdi po sa bulsa. So yung mabuti na lang kamo yung dala natin is napakatipid sa gas mga tropa. So papakita ko sa inyo yung dala natin ng sasakyan. Alam nyo naman yan, kilala nyo yan kung sino yung dala nating sasakyan ngayon. So yung ating minivan, the DA64B 4x2 non-turbo. So makita naman natin mga trupa na loaded tayo na umalis sa ating home base no. Loaded tayo kahapon. Bali ang sakay natin is 4 adults and 3 kids. And meron tayong mga bagahe at hindi ko tinanggal or binaklas yung ating subwoofer. Kada pala dito mga tropa, last time kasi na pumunta tayo dito, nakamotor lang tayo. Pero now, gamit natin yung ating DA64B na Suzuki minivan. So yun mga tropa, sa mga nagbabalak pumunta dito na ang gamit ay minivan, huwag po kayong mag-alala. Kahit pa 4x2 lang yan at NA po yan, makakaakyat po yan dito sa Baguio. Basta po kondisyon yung sasakyan. Ano po, hindi naman kayo pabiyahin na hindi nyo sigurado na maintain yung sasakyan nyo, diba? Kasi mahirap naman bumiyahe ng Baguio na hindi ka sigurado sa unit mo. So ito mga tropa, challenge to sa akin dahil wala naman akong dalang tools. Kung meron man, Phillips screw, coolant, yun lang po yung dala ko. Palakasan na lang ng loob, pero so far so good mga tropa. Napakalakas umahon ng unit natin ano, kahit loaded tayo. Actually, na-experience ko na rin naman yung mga ganito sa Antipolo no? Nung naglalamove yung unit natin,
loaded, na medyo nakabitin sa gitna ng patarik na daan, wala namang naging problema, no? Kaya medyo malakas na yung loob ko na iakyat to dito sa Baguio dahil ramdam ko yung unit natin na talagang makakaakyat. So hindi naman tayo nabigo dahil nakarating na tayo dito sa Baguio. Saya lang dahil isa to sa mga na-unlock natin ngayong taon, yung makarating dito sa Baguio na gamit ang minivan. So marami naman na pong mga nakaakyat dito na minivan. Kaya isa lang din po yung ating unit sa mga nakaakyat. Kaya maraming salamat po mga trupa at mag-iingat ang lahat and God bless us all. Let's go. Kasi ito pa ang diretso na daw ako. Hindi na daw pwede mag-ano. Ayun eh. Doon tayo sa SM Baguio.